si Marian. 22 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Iligan City. Sugdan ko sa pagsaysay ang akong kasinatian, ate. Upat may kamagsuon. Ako ang kamanghuran. Naginusara ang among amahan nga nagpadako ka namo, ate. Kay sayo man mi nailo sa inahan. Unong katuig pa lang ko sa dihang may panaw si mama. Pagsukad ni ato si papa na ang sulong nagbuhi kanamo. Dati siya nga security guard, ate. Apa na terminate iyahang lisensya sa dihang gibuhat-buhatan siya sala sa iyang supervisor, ate, or supervisor, ate. Hinungdan nga nagbalin-balin siya trabaho. Bisag unsa na lang, ate, para lang na siya'y masustento kanamong upat. O tuwad lagi kay kinahanglan po ni Papa nga adunay makauban sa kinabuhi. Nakabaton siya bag-ong karelasyon. Grade 5 pa lamang ko na itong tungura, ate. Na itong una, okay pa kaayo ang batasan sa among madrasta. Apan sa nakadugay, gigawas na ang iyahang tinuod nga batasan. Gamay nga bikil, bunala na miniya sa akong isa ka magulang. Dili na niya madapatan ang duha nako ka mga magulang, kay dagko naman kini, ug musukol nga nga kaniya. Abi ko ba, ate? Umabati na nako ang pagmahal o pagpangga sa usa ka inahan. Apan puro ra di ay kasakit tungod sa batasan sa among madrasta. Mahinungdan mihawa sa balay ang duha nako ka mga magulang, ate. Pag-graduate ginilag high school, nanimpalad na sila sa pagpanarbaho. Samtang kami sa isa nako ka magulang, nabili sa poder ni Papa. Nakita gid nako ang sakripisyo sa among pinanggang amahan, Ate R. Apan, huruton lang magkuha sa among madrasta ang sweldo ni Papa. Pagkahuman, kapoy pa kayo ang lawas ni Papa gikas trabaho. Bisan unsa na lang ang isugo. Maluoy taon miss among amahan, ate. Samtang kami, mura og mga muchacha sa among madrasta, ate. Hayahay kayo siya og kinabuhi. Mura siya gray na. Under kaayo niya nga among amahan. Bisan lalaki ang akong magulang, apan dili gid siya musukol sa mong stepmother, ate. Kay lagi gilanta man po niya ang epekto ni ini kang papa. Grabe gyud ang among pasensya. Nagihatag ato kaniya, ate. Apan ambot nga no ba nga gipakaslan man gihapon siya sa among amahan. Pila ra may sugilanon sa pagpanglabay sa mga katuigan, ate. Nakabaton sila ug usa ka anak. Usa kini ka batang lalaki apan usa ka special child, ate. Autistic ang among manghod. Apan mild lamang kini, ate. Apan ang inahanglan gihapon kini extra care o pag-atiman. Dili na samot na himong gubot ang among pamilya. Kay kami man ang ginabaso sa among madrasta. Kay kuno wa man sila'y kaliwat nga autistic, ate. Nakuha kuno sa iyang anak ang pagka-abnormal sa among side. Magsige lang siya or magsige lang silang away ni Papa. Kay dili man atimanon sa among madrasta ang bata. Ako lang. Ug ang ako magulang. Ug si Papa. Ang atiman ni ini. Halos dili na makapahuway
Ang akong amahan ate, kay lagi, nag-sideline pa kini. Nagkinahanglan si Papag extra income ate para matubag ang among panginahanglanon. Ilabi na sa among manghod. May dalanggani nga dili na magproblema si Papa sa among balon ug mga panginahanglanon sa eskwelahan sa akong magulang. Kay ginahatagan naman mi sa among pangduha ka mga magulang nga nagtrabaho na ito panahon na ate. Sa diyang tulo na katuig ang among manghod, nagdesisyon ang among madrasta nga mag-abroad. Ang iyang palanghid, mag-DH kuno siya sa Kuwait ate. Kay na ay nag-recruit niya. Dili unta mo sugot si Papa kay lagi. Bantayanon pa kaayo ang akong manghod. Tungod sa iyang kondisyon ate. Apan wa gihapoy nahimo ang among amahan. Kay gusto man gimulakaw sa iyang asawa. O para way gubot iya kining gitugtan ate. Nagkasabot po sila nga iyang ipadala ang katunga sa iyang sweldo kang Papa para sa ilang anak. Tuod man, nakalarga ang among stepmother sa Kuwait ate. Nakapadala siya sa unang ikaduhang bulan. Apan, sa ikatulong nga bulan, dili na siya makontak ni Papa. Ugwa na sila ay komunikasyon. Nadiscovery na lang namo, pinaagi sa iyang laing account sa Facebook nga naa na siya'y karelasyon nga Indian national. Naay mga post na sweet kaayo sila sa usag-usa. Naapay isa nga nagtapal sila sa kama. Ang among gibuhat amo kining gipa-print para na ami ebidensya. Among gipakita kang Papa. Wala man niya gipakita kanamo ang iyang gibati dadto panahona. Apan nasayod mi unsa kini kabugat sa iyang dughan ate. Pila ka adlaw nga muragwa siya sa iyang saktungon ahuna. Hinungdan nga nadisgrasya siya sa ilahang gitrabahuan. Hapit gid mamatay si Papa ate. May nalanggani nga na-save pa siya sa mga doktor. Grabe gid ang among pasalamat sa labaw makagagahom kay wa nila tugti nga mawala si Papa nga rikanamo. Or wa niya tugti nga mawala si Papa nga rikanamo. Mag-unsa na lang ni ate na pabimanghod na special child. Abi mo ate, butan kaayo ang Ginoo kanamo. Kay wa gid pasagdi sa kumpanya si Papa. Bisan dili kini regular nga trabahante, ilag yung gitabangan. Hangtod nga nakagawas kini sa hospital. Pagawas ni Papa, lain na pong problema ang among gisagubang. Kay nagkasakit ang among manghod og dengue. Wa may kwarta kay wa pa nakabalik si Papa sa trabaho kay nagpaaya pa kini. Ang gatabang namo ate, ako lang mga magulang nga gatrabaho. Grade 11 ko na itong panahona. Ang ako isa ka magulang may graduate og senior high o gapangita pa og trabaho. Tagsamig atiman, siya kang Papa, ako sa kong manghod. Absent ko sa akong mga klase kay wa may laing o atiman sa among manghod ate. Lisod gyud ang among kahintang. Kay bisan mapalit og diaper sa akong manghod, wa mi mapalit. Wa pa'y kwartang ako mga magulang kay wa pa sila sweldo. Nagkautang-utang po sila sa pagkadisgrasya ni Papa para sa ubang mga tambal. Gisawayan na ako og kontak. Ang ako madrasta ati sa iyang account, din asa na mo nasapnan ang iyang kabuang. Nagpadala siya 3,000 pesos. O giya kong giignan nga dili na kuno namo siya hilabtan kay naa na kuno siya'y bagong bana. Pagkahuman, deactivated na ang iyang Facebook account. Dili na namo ma-search. Kadto ang last namong communication sa mong stepmother, Ate R.
Gisultihan ako si Papa kabahin niini. Nagpasalamat ni hapon mi ate kay dako naman og ikatabang ang 3,000 pesos. Diya gipadala para sa mga panginahanglanon sa kumanghod. Ang importante walay daotang nahitabo sa bata. Human nga naayo si Papa na idakong blessing nga miabot sa among pamilya. Gihatag sa amo sa maigsuon sa kong mama ang iyang bahin sa yuta sa ilang ginikanan nga ilang gibaligya. Dili man kini dako nga kantidad apan dako na kini og tabang nga kanamo. Pinaagi niini nakatukod mi gamay nga sari-sari store o karenderya ate. Kami sa kumagulang nga babay ang nagmanage. Kami ang galuto sa mga sudan kay hilig man ming duhag luto-luto. Si Papa nagpadayon sa iyang trabaho sa kumpanya nga iyang gitrabahuan. Napa-eskwela pod namo ang akong isa ka magulang nga bag-o naka-graduate og senior high ate. Di pa padayon namo siya eskwela sa kolehiyo. Samtang ako nagpadayon gihapon sa eskwela. Hangtod nga naka-graduate ko sa akong senior high ate. Pagkahuman nagpadayon ko sa eskwela sa MSU IIT sa kurso nga Business Administration. Ate namin yun na ang duha na ako ka mga magulang. O successful na sila sa ilang kaugalingong kinabuhi. O maayo kayo ang dagan sa ilahang kami niyon ate. Ang ako isa ka magulang, hingpit na usang ka maestro. Hopefully ate, makasulod na siya sa DepEd. Samtang ako graduating na sa pag-open sa klase po kon. Ang among kamanghuran nga 9 years old na ate. Proud kay ni sa iyaha na nabilong siya sa regular class bisan pa man sa sitwasyon. O consistent honor student siya ate. May balik ang among stepmother. Apan, wa na siya dawata pa ni Papa pag-usap. Ate R, bisan dili mi adunahan, makaingon ko ate, na malipayon kaayo mi sa among kahimtang. Kay bisan sa daghang mga pagsulay nga may kuso-kuso sa among kinabuhi, nagpabilin kaming buo ate. Wa naman tuod si mama, apa naa si Papa nga buutan. Ug mapasalamatan mi na miabot ang among manghod sa among kinabuhi. Kay siya ang naghatag ka ng kalipay sa pagkakaroon. Siya ang mas nagpalig-on sa pundasyon sa among pamilya. Mao kina akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa mapaghatag og pagtagad. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Marian.